Salamat po sa biyaya ng Diyos. Hindi po ako scholar, hindi ako Bible scholar, hindi po ako Holy Spirit. Pero, hindi po totoo ako. Ang Diyos po yan. Because ang Holy Spirit talaga totoo teacher natin. Kahit anong galing ng tagapagturo, kung yung sarado ng isip, hindi ko matuturuan yan. Ang Holy Spirit po talaga, sabi pa, di ba, pag alis niya, ay may papalit yung Holy Spirit. Siya yung magpapaalala na magkabang. So, pag kulang, dadagdagan ko lang yung alam niyo na naituro ni Pastor. Pag kulang pa rin, dadagdagan ni Dr. Maniaga. Di ba? So, bakit hindi tayo nagtuturo na pero wala ang babae pwedeng magpastor? Ang talata po dyan ay makikita sa 1 Timothy chapter 2. Sabi niya, 1 Timothy chapter 2, so chapter 3 muna, tanong muna tayo. So chapter 3, maliwanag po niya, ang pastor, husband of one wife. Hindi naman sinabing wife of, a wife of a husband. So maliwanag, no, lalaki agad. So sabi naman ng 1 Timothy chapter 2, verse 11. Sabi yan, hayaan ang babae na manahimik ng mayroong pagpapasakop, matutunang manahimik na may pagpapasakop. Chapter 2, verse 12. At huwag hayaan ang babae ay magturo. Ibig sabihin ba, hindi na magtuturo ang babae? Sa bahay, pwede. Pero tutumigan si Rita Paul doon sa church, sa leadership. Hindi naman pwede magturo ang misis ko ng mga bata. Pwede. Pero tutukoy dito, pagdating sa pagpapastor, maliwanag, hindi pwede yung babae. Ibig sabihin, may tamang lugar lang. Pero pagdating sa leadership ng church, hindi nga po pwede talaga ang babae. Maliwanag ang Bible dyan. Sabi sa 12, hindi ko, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority. No? Sabi niya na isaklawan mo ang authority ng lalaki, basta bata. But to be in silence. Bakit? Sapagkat si Adan, ang unang nilikha, hindi si Eva. So wala naman problema talaga doon eh. Actually, katulad niya, bakit tayo may mga presidente babae, may mga principal na babae. Tandaan po natin, hindi tayo kontra sa katalinuhan, kagalingan ng babae. Hindi mo tayo kontra doon. Talagang may magagaling na engineer, nagpatayong building, principal, doktor, teacher, marami. Pero pagdating po sa church ng Panginoon na tunay, yan, ang prinsipyo, ang lalaki pa rin. Kasi tingnan nyo, sa bahay pa lang sabi niyan, hindi ang babae ang unang nilikha. So sa church pa, sa bahay pa lang din ang prinsipyo ng Diyos. Sa bahay, sino ang leader? Yan ang maraming naging lalaking bakit nanganak yung mga lalaki kahit wala namang matris? Diba? Bakit? Wala namang matris ang mga lalaki, pero ba't dumami talaga mga LGBT? No? Parang ibig sabihin kasi noon, eto na, diretso natin. Sabi nila, bakit sa Bible si Deborah propeta, si Miriam propeta, yan yung tinuturo nila lagi. So, bakit yan? May propeta. Tandaan natin, unahin natin kay Miriam. Sino talagang propeta tinawag ng Diyos sa Exodus para ipalayain ng Israel sa Egypt? Moses, paliwanag, no? Ito na rin. So si Ate Miriam, palibasa ate siya, magtutunan kay Moses sa pagkapanganakan, ate. Nagpanahon niya, siguro parang isang manang siya, hindi gamit sa mga babae. Parang ganoon din, naggamit sa mga matatandang babae. So, yan. Malapit naman din sa Diyos, malapit kay Moses, siyempre, lalo, kuya ay kapatid niya ito, ginagamit ng Diyos. Kumbaga, parang siguro, sabihin, tagapayo na rin. Naniniwala tayo ito kasi ate nga siya. In fact, siya yung nag-alaga kay Moses sa, di ba, sa ilog, di ba? Pero nung isa nagreklamo si ate. Hindi ko hanapin niya na yung verse sa Bible.
nagreklamo, pakitulog ka sa video na nagreklamo si ate, sabi niya, ikaw, Moses, ay yapang-yapang mo. Bakit ikaw lang ba ang tagapagsalita ng Diyos? Ate yun, hindi ko may kibos, Moses. Tandaan mo kami rin ay tagapagsalita ng Diyos, parang gano'n yung Diyos mo. May karapatan kami. Hindi ko may kibos si Moses. Alam niyo, sino ang nag-correct ng mali ngayon? Salita ng Diyos. Narinig niyo yung reklamo ng mga ate. Si Kuya, hindi kumikibo. Actually, hindi pa kinorek. Hindi ko malaman sino ang matanda. Si Miriam o si Aaron. Hindi ko lang malaman. Si Miriam pa rin yata, no? Parang, yun nga, masyadong bossy. Oo, yun. Actually, walang masama doon yung strong-willed na mother, ate. May talaga, may natin, may mga Gabriela silang talaga tayo. Hindi masama yun. Ako sabi, hindi masama yun. Pero minsan, dapat lalagay ka sa tamang kalagyan. Tama, may Gabriela sila. Pero tingnan nyo. May pa rin sundalo natin. Ano? O, di ba? O, di dapat lahat na lang mga babae lumusap sa gera. Kami na lang sa bahay. Ang galuto. Reality pa rin. Lalaki pa rin. Sino pa rin nagpatayo ng maraming building? Babae, lalaki. O, di ba? Lahat ng mahihirap na trabaho sa lalaki, ang leadership sa lalaki. Design ng Diyos yan. Kaya sa bahay, sa pamilya, ganun din sa church, ganun din sa government, kings. O, kaya na nagkakagulo pag nangaagaw. Tingnan niyo pasaway sa sila nagpapatay sa mga lahi ni David na dapat lahi ni David ay magpapatuloy